Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Sa tindi ng init ng panahon, isang simple hack ang ginagawa ng bawat Pilipino. Ang maglagay ng yelo sa bawat inuming pampalamig. Yellow here, yellow there. How refreshing, right? Pero what if ang yelong pampatanggal init sa matinding summer heat galing pala sa isang makapanindig balakibong gawaan at bilihan ng yelo? Main pipe ng supply ng tubig nagkanda, ugat-ugat na raw, ala ginseng. Pero ang malaugat na PVC, aba, jumper pala. No meter, no problem. Ang pet dito sa Baseco kung saan illegal connection ang solusyon para sa only water na kailangan ngayong summer. Maglilip na kaya ang katotohanan kung sino ang may pakana ng water jumper na ito? Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawin. Dito, walang ligtas sa kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Bloke-bloke ng yelo ang kinakaladkad lang daw sa tondo. Tapos binebentang pangalo-halo at iba pa, ang dugyot naman yan. Ang isang tindahan dito mismo sa Tondo, Maynila, aba, marami talagang suki. Sakto kasi sa summer heat ang kanilang yellow kadiri. Sa videong ito nakuha ng aming grupo, umaga nitong May 21, 2024, makikita na ang mga yelong binabagsak mula sa isang delivery van, kinakaladkad lang sa mismong kalsada. Sa sumunod na video, isang trabahador mula sa tindahan na makikitang nakahubad at walang pang-itaas na damit, ang isang bloke ng yelo nakalapag pa sa tabi ng mga basura. Ew! Iyak naman yan, mga kuya! Ang nakapanlalamig na eksena pa rito, ang parehong mga yelo, siya rin gamit ng mga kalapit tindahan, karinderya at mga tindahan ng pampalamig. Nakakapawi nga ng uhaw pero wow naman po! Hello mga kapuso! Daman nyo pa rin ba summer heat? Napakainit, grabe. Samahan nyo ako dito sa Tondo, Maynila. Meron tayong pupuntahang tindahan ng mga yelo. Dugyot kung tawagin. Ilang metro na lamang ang layo natin doon sa binabanggit ko sa inyong tindahan ng mga yelo. Ay ika nga nila, dugyot. So ipakikita ko sa inyo kung ano yung nangyayari, kung paano nila ihanda, i-prepare yung kanilang paninda bago ibenta sa publiko. Sa aking orasan, alas 7:30 ng umaga. Mukhang naghahanda na sila magbenta dahil yung truck po, yung ice delivery truck nila ay naroon na sa harapan at nakaporma na. Ito na ho yung mismong tindahan ko, yun yung makikita. Dagsako yung mga tao, yung ating mga kababayan. Nakapila ho, may mga dala silang plastic labo, sako, yun hong yelo. Ito, nakita nyo ho itong bloke na ito? Nasa saig lang ho yan. Yun hong galing doon sa kanilang makina, pinapala lang ho. Shoot, diretso doon sa plastic. So kumbaga parang buhangin lang ho ito. Sa pagpapatuloy ng aming pagpamanman sa yeluhan. Kita ba tayo rito? Tingnan mo, dirty finger pa ito. Andun ho kahero. Pero hindi ho natin makita yung parang business permit. Di ho ba dapat nakapaskil yun doon sa pader. Nakang dirty finger yung isang tauhan nila ron. Susunod! Sinubukan ng aming team na bumili ng ice sa tindahan. Ate, magkano yung gano'ng kalaki lang? 11. Dito, tumambad ang ilang pang red flags na bilihan ng yelo. Main pipe ng supply ng tubig nagkanda, ugat-ugat na raw. Pero ang malaugat na PVC, aba, jumper pala. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang ice plant sa Tondo, Maynila, blockbuster ang tindang mga yelo, sinubukan ng resibo na bumili ng yelo sa tindahan. Sa bandang kaliwa, mayroong booth kung saan mo ibibigay ang iyong order. 11 o 16 pesos ang benta nila para sa isang maliit na bloke o crush ice. Meron din silang tindang tube ice. Uy! Ang daming choices! Ate, magkano yung gano'ng kalaki lang? 11.
Isang bloke po na ganun, tsaka isang crush po na ganun din kalaki. Pagkakuha ng stop dito sa booth, ibabato na sa kanilang trabahador ang order, pipila ka lang saglit at idediretso sa mga sandbag o anumang lagayan na dala ng customer ang in-order na yelo. Kapansin-pansin na ang kanilang crush ice. Diretso sa sahig ang bagsak at saka ito dadamputin ng nangangalawang na pala. Hala! Tetanus is waving! Sa pangalawang araw ng surveillance ng resibo sa tindahang ito, sinubukan naming sundan ng ilang parokyano ng tindahan. Dalawang lalaki ang sakay ng isang kolong-kolong. Naiispatan ng sako-sakong yelo sa kanilang sidecar. Ilang sandali pa, umalis na ang dalawa. Nasundan ho natin sa surveillance yung isa sa mga parokyano nung tindahan ng yelo na yon. At dito ho ibinabagsak sa isang milk tea shop na nasa pusod at sentro ho ng Pretil. Ilang metro lamang ho ang layo nito mula roon sa tindahan mismo ng yelo na ating inikutan kanina. Ang yelong order mula sa tindahan dineliver sa milk tea shop na ito at ibinagsak sa kanilang ice chest. At mula rito, dumakot sila ng yelo at isinali na nga sa ilang order ng milk tea. Uy! Ano ang sinkers niyan? Bacteria at germs? Matapos mag-deliver ng dalawang lalaking nakakolong-kolong sa isang milk tea shop, dumiretso naman sila sa kainang ito na umorder din pala ng dugyot ice. Bukod doon sa milk tea shop, isang parokyano pa ang ating nasundan. Ilang metro lang din ang layo mula ho roon sa tindahan ng yelo na yon. Dito naman ho ibinagsak. Isang kainan ito. Parang turo-turo. Sa parehong ice chest, kumuha ng yelo ang taga-karinderya at walang alinlangan na sinerve sa aming team. Umorder ang aming team ng pagkain sa karinderya. Siyempre, kung may foods, dapat may drinks din. Pero wait, parang ayaw na pala namin, ate. Ipinadala rin ng resibo sa isang DOH accredited na water testing facility ang ilang mga yelo na aming binili. Susunod! Ano kaya ang kalalabasan ng pagsuri sa tubig na ginamit sa mga yelo ng tindakan sa Tondo? Main pipe ng supply ng tubig nagkanda, ugat-ugat na raw, ala ginseng. Pero ang malaugat na PVC, aba, jumper pala! Maglilik na kaya ang katotohanan kung sino ang may pakana ng water jumper na ito? Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa resulta ng isinagawang water testing sa dalawang uri ng yelo na binili ng aming team, lumabas ang malamig at nakapangingilabot na katotohanan. Positibo sa mga bakterya at coliform ang mga pinatest naming mga yelo. Sa initial testing po na ginawa namin pa lang, yung crushed ice po is may mga duming mga lumulutang. So doon pa lang, nag-come up na ako na mag-fail po talaga siya sa coliform testing. And lalo na sa heterotrophic plate count. Sabihin, hindi siya pwedeng i-consume ng mga tao, lalo na yung mga yelo na na-expose dahil pwedeng makontaminate. Ibig sabihin, pwede itong makasama sa kalusugan ng mga parokyano ng tindahan kung mainom at makain nila ang maruming yelo. Pwedeng mag-cause ng pagsakit ng tiyan and pwede ring worse, magtae yung mga makaka-digest ng yelong ganun. Ang mga uri ng nakitang bakterya nakukuha raw sa dumi ng hayop at mga tao. Possible po kasi na yung total coliform po minsan, kunwari may leak yung mga tubo or o kaya yung tubig na ginamit nga sa paggawa ng yelo is na-expose sa air. It may cause na tumaas yung total coliform. Ayon sa isang food safety expert, mishandling ang tawag sa nangyayaring ito sa Tondo. Ice can be easily contaminated. So kaya napaka-importante that we follow personal hygiene practices as well sa mga nag-handle po ng yelo. We have to treat ice tulad ng mga pagkain. We have to make sure that it's not touching the floor. Any equipment that we use to transport the ice should be clean as well. And wala itong mga soil or any debris. Sa pag-asang agaran na maaksyonan, inilapit ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga natuklasan ng aming team na tila
karimari-marim. Pero nagdaan ng 3 araw at tuloy pa rin ang yaki business. Kaya sinadya na namin ang City Hall ng Maynila. Nagpaunlak ng panayam ang isang kawari ng Bureau of Permits ng Luzon. Ayon sa kanila, hindi raw agad-agad maaksyonan ng ganitong informasyon. May sinusunod daw kasi silang proseso. Meron talagang time frame po yan. Unlike before po, during the previous administrations po, meron po tayong bagong patakaran na ito po ay dapat dumaan sa City Legal Office. Ito po sa mission order, hindi lang po nakasaad yung name and address, ngunit dapat specific rin po kung bakit po kailangan inspeksyonin yung ganong establishment. Ilan pa po kayang customers ang iinom at kakain ng maruming yelo? Pero sinisiguro daw nila na magsasagawa sila ng inspeksyon oras na makalap nila ang sapat na impormasyon tungkol sa negosyo. We will endorse it to the other departments kasi kukuha po tayo ng inspector coming from them. So bago po magawa yung mission order, we will refer this to particularly po sa Manila Health Department. Pagdating sa kaligtasan at kalusugan, kailangan ng maagap na solusyon at dahil may resibo kami, mag-aabang po kami sa inyong aksyon. Hindi po si Spider-Man ang may gawa sa malasapot na network ng PVC pipes sa ilalim ng kalsada sa Paseco. Ito'y mga illegal na water collection ng mga water jumper sa lugar na bukod sa pagnanakaw ng tubig ay eksperto na rin daw sa pagnenegosyo. Kumikita kabuhayan, kayo dyan mga kuya ha? Jumper! Sounds familiar, di ba? Pero ang pamilyar na sa ating jumper ng kuryente, aba, applicable din pala pati sa tubig. At ang epekto, mga bahay at maging eskwelahan nawala na ng water supply. Meron na kami diyang malaking balde or ipunan ng tubig na pinupuno yon pagka madaling araw ng aming nagbabantay dito. Dahil sa kakulangan ng tubig ang mga comfort room sa bawat floor ng eskwelahan, nagsimula ng umalingasaw. Maraming rooms kami, nasa 75 rooms kami. 5,000 yung bata namin dito. At pag nag-CR yan, talagang may amoy. Worst comes to worst, kami naman ay may authority naman na mag-suspend ng klase kapag walang tubig kasi mangangamoy kami. Nakapanayam ng resibo ang natukoy na supplier ng tubig sa lugar, ang Maynilad. At aminado silang mahirap ang supply ng tubig ngayon sa Paseco. Ang dahilan, mga water jumper. Ipag-ugnayan sa amin si Miss Jocelyn Umamba. Sinabi niya sa amin na may mga grupo ng kalalakihan na nagkakabit ng connection doon sa ating Maynilad pipeline. At kumikita sila sa pagkakabit ng illegal connections. Nagkukulang yung tubig dahil yung supply ay naaapektuhan ng mga illegal connections. Ang problemang ito nagpapainit ng ulo ng mga residente ng Barangay 649. Wala na pong tubig yung mga legal na may metro. Yung supply na dapat mapunta sa metro, hindi na po makakarating. Nito lang May 20, 2024, isang tanod ang nakasaksi sa ginagawang jumper ng not 1, not 2, or 3, but 7 people. Dumaan po ako, may mga radyo kasi silang dala. So pinicturan ko sila sa may butas kasi makikita sa butas. Nagpanibagong butas po sila. Nangyari po yun, marami na palang butas sa ilalim, nagdadagdag sila ng butas kasi may nilatag silang panibagong butas. Dahil sa nasaksihan, tumawag si Jocelyn sa Maynilad at sa Paseco Police Station para isumbong ang iligal na gawain ng mga taong ito. Kasi ginagawa ko nila, papasok ko sila sa ilalim ng imbornal, pati yung mga tinakpanahon ng mga Maynilad, hukain ulit nila yun, itutusok ko nila doon yung illegal, tapos gagamit sila ng jet pump para usip-sipin lahat ng tubig. Dagdag pa ng mga pulis, matagal na raw itong modus ng grupong ito at kahit na anong huli, mahusay raw talaga silang tumakas! Matagal na namin problema yan. Karamihan po ng aking barangay, buong barangay ay mahina po yung tubig. May 20, 2024, nagsagawa ng operasyon ng Paseco Police Station at ang Maynilad. Ang mga suspect na nag-aala waterbender sa pagnanakaw ng tubig, tuluyan na nga bang lulutang? Nandiyan ngayon, ang going, pagkatap na naman ng illegal na tubig, di ba? Put them under arrest and see to it na yung serve natin ang kanilang karapatang patao, ha? Let's go, let's go!
Sumugod na ang mga pulis sa lugar kung saan namataan ang mga suspect. Pagdating sa area, Sama niyo yung dalawa. Sige, sumama kayo dalawa. huli on the spot ang 7 lalaki. At na-recover din ang mga gamit nila sa pagja-jumper. No more under the kalsada operation para sa inyo. So, marami tayo dito nakuha mga ebidensya, pati yung mga radyo. However, sana bro, tigil nyo na to. Kasi pati eskwelahan, wala ng tubig. Dinala agad sa custodial facility ng Baseco Police Station ang 7 lalaki. Habang sinimula naman ng may dilag ang pagpapalit sa mga main pipe na nabutasan. Kitang-kita ang mga binutas ng grupo sa mga linya ng Maynilad. Makikita rin ang mga PVC na illegal na nakakabit sa main line. Dito raw sa ilalim ang lagusan na nilulusutan ng mga nakuli sa pagkakabit ng kanilang jumper. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa Manila Police District, isa ho ito sa mga nilalagusan ng mga suspect. Kasya ba ho ba sila din? Yes sir, kasya po sila kasi ito tinambakan na lang po ngayon to. Oo. Para magmukhang hindi sila kasya. Pero kaya wasak na po yan eh. Dire-diretso na po sila rito. Ito sa lugar na ito. Yan. Sila magko-connecta ngayon. Oo. Ng mga, Ito na ho yung main line na tinatawag. Ito yung main line nila. Oo. Na kinukuha na nila kasi malalim po yan eh. Oo. Yan sila kumukuha ng linya. Narito po yung ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Manila Police District at nakatakdang iharap sa husgado laban ho doon sa mga suspect na ngayon po ay nasampakan na ng kaukulang reklamo. Ito lang ho yung pagpapatunay na hindi raw basta-basta ang grupo, organisado at sistematiko ang kilos. Merong water pump, merong mga two-way radio rito, pati ho yung tools, hindi basta-basta. Kapitan, itong mga pump na ito, ano ho ang silbi nito? Ito po yung ginagamit nila at saka yung mga nagpapakabit ng illegal connection para mas malakas yung buga ng tubig sa kanila. Ngayon, Kapitan, kung humigop na ng tubig itong pump na ito, bumomba na, ano ngayon ang epekto doon sa mga legitimo nagbabayad? Wala na pong tubig na lalabas sa kanila, umihina na yung presyo. Kasi nakukuha na ho nito papunta sa mga illegal connection na nagpakabit. Kinilala ang mga suspect na sina Jerry, Antonio Brando, Alfred Aldrich, Vince at Marco. Hindi nila tunay na pangalan. Nakapanayam din ng resibo ang mga suspect na nabisto ng pulis at Maynilad. Narito po tayo ngayon sa Baseco Police Station. Ang mga suspect po ay narito. Susubukin natin silang makapanayam. Tayo, ano masasabi nyo? Kayo ay kinasuhan kaugnay dito sa di umano, nakawan ng tubig na ito. Ako po, talagang may sarili kami metro ng Manila. Kaya sa araw na yun, naghanap ako ng mayroong matulong tubig para magkaroon kami ng sariling tubig. Eh, ano nangyari? Nadaanan din ako doon na nag-ano ng tubig. Ikaw, ano ginagawa mo ron? Nakaupo lang po ako kasama ko kami po. Hindi, kasi si tatay umamin, talagang dumiskarte siya para magkatubig. Ikaw rin ba, gano'n? Hindi po, nakakaupo lang po ako. Standby ka lang? Opo. Wala kang kinalaman dito? Wala po. Wala po. Kinasuhan ang mga suspect ng violation of RA 8041 o illegal tapping to the water, sewer or distribution pipe. Kung mapapatunayang nagkasala, maharap ang mga akusado sa 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong at kabayarang doble sa halaga ng kanilang ninakaw o sinira. Ang payo naman ng mga pulis, Huwag natin gawing practice kasi ang dami din tao na nangangailangan ng tubig. Nakakaawa po yung ating mga kapitbahay. So sana ho, tigilan natin yan. bawat kasamaang ginagawa, doble ang magiging kabayaran. Bawat iligal na hakbang, hindi isa, kundi marami ang pwedeng maapektuhan. Pero sa ilalim ng batas, walang ubra ang malatubig na dulas, lalong-lalo na kung may resibo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.